you're talking about unbundling, ano yan, per annum, annual report nila, monthly pa, paano po? We can, right now kasi ang hinihingi namin kung mag-unbundle sila as of right now kung sa presyo nila, ano. DOE can actually, ang adjustment kasi natin that is every week, ano. Nag-i-increase or nagbabawas tayo every week. Actually, kung gusto ko ng DOE, we can ask for it every week also. So, as of right now, yung una is ang unbundling ng presyo ngayong as of the date of na ni-request namin yung unbundled report nila. So, it's possible hindi kasi kailangan yan annual or monthly. It can be as short as weekly. Talaga, ha? Short as weekly. Opo. You're referring, ma'am, sa implementasyon nung circular na DC 2019-05-0008, right? Ni Alcusi, right? Yes, sir. Okay. Opo. Meron kaming bagong circular actually yung mga last month na issue. Ano yan? Pareho ba lang ho ang wordings niyan o may mga binago po kayo? This is based on the ruling ng Supreme Court na inallow na siya, no? All right. So, kasi di ba nag-away-away? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We know. Yung Opo. unbundling. Opo, we know. Tapos ngayon po may actually yung last communication na namin sa kanila, yung format ng unbundling nila, i-fill up nila yung format and binigay ng DOE and then they submit it to us. We're expecting that this week, actually Monday pa yan. So I have to check on that. Pero doon po sa inyong inilabas na sa inyo na po, kayo na pumirma ng naturang circular, kayo na pumirma nito, pareho ba yung provision sa penal sanction? It is based on ano lang. Yes sir. Yes sir. Kasi doon kay Alcusi circular, alam ito ni Rino David Rino Abad, no, I'm sorry. Abad, Rino. Yes, Rino Abad. Alam niya ito kasi kasama siya sa bumuungan ito. At dito po, may mga provision na ang hindi susunod ay pwedeng makulong kung kakasuhan nga ng DOE at meron pa mga multa na mga babayaran. So, kung dito ho rin kayo nagbabase, ibig sabihin, talagang merong penalty ito. So, ang tanong po ngayon, ang tanong dito ngayon, gaano kayo kaseryoso na gamitin po ang provision ng batas at ipatupad itong circular ninyo at anong deadline ninyo? Meron pong kung andyan yan po yung rule, then we apply the rule. Hindi naman it's not a matter of choice, Kung ano yung regulation, that's the regulation. Now, how to determine the degree of their culpability is dependent on ang assessment ng DOE at kung dadalhin pa yan sa korte, then that's an assessment ng judge, But yes, the law applies to all naman. Okay. So, kapag sila sumagot na dito, meron ba kayo talagang deadline na ibinigay? And pag ba sila nagbigay ng unbundled pricing nila, will you make it public? Meron pong, yun po yung pinag-uusapan ko sa mga lawyers ng DOE. Kung ano yung extent ng tawag dito? Industry confidentiality, tsaka ano yung pwedeng i-public siya. So, kasi nga, nakasuhan na dati, no? Yes, ma'am. So, we're very careful na rin na hindi rin kami magbabiolate ng mga ganyan ng mga industry secrets na kailangan. At we're balancing din. Pero yes, as much as we could, gusto namin na transparent lahat para makita talaga ng tao bakit ba umaabot sa ganyan yung presyo. Okay, kasi kung itatago yan, talagang wala tayong tiwala sa oil companies natin. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph.
At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.